Kahit gaano kalayo ang ating pagkaligaw, lagi siyang handang yakapin tayo kung babalik tayo sa Kanya. Ngunit tulad ng nakatatandang anak, dapat din nating matutunang magalak sa awa ng Diyos para sa iba at huwag hayaang tumigas ang ating puso dahil sa inggit o pagmamataas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa walang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, "Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya sa bahay at malapit na siya, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay rejoice. Ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, tinatawag natin itong Laetare Sunday, galing sa introductory song ng ating pagdiriwang na nag-aanyayang magalak tayo, magalak ka Jerusalem. Ito'y paanyaya sa ating lahat na sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, para bang itong Laetare Sunday ay isang pagtigil saglit at sabihin, oy, eto na, malapit na, natatanaw na, nararamdaman na natin ang pagdating ng ating kaligtasan. Mga kapatid, abot tanaw na natin ang pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung kaganapan ng awa ng Diyos at ng Kanyang gawang pagliligtas sa ating lahat. At yan yung ipinapakita ng ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Lucas. Ang kwento tungkol sa alibughang anak. Siguro naman, pamilyar tayo sa kwentong ito, na itong anak ay kinuha yung mana, nilustay, at nalagay sa isang napakahirap na sitwasyon. Nagdesisyon na bumalik sa ama at siya'y niyakap, bukas palad na tinanggap muli ng ama. Ibinalik yung kanyang dignidad bilang anak, at ipinagdiwang yung kanyang pagbabalik. Samantalang yung panganay naman ay nalungkot, nainggit, at naghinanakit at hindi pumasok sa bahay ng ama. Makikita natin dito mga kapatid, ano ba yung reason for rejoicing today? Always remember that joy is the fruit of love. Bunga ito ng pagmamahal. Kung saan may pagmamahal, nandoon yung kagalakan. At ang kagalakan, ang tunay na kagalakan ay bunga ng pagmamahal. It's either ikaw yung nagmahal o ikaw yung minahal. Ito yung bunga ng pagmamahal. At makikita natin dito, the joy of the Father and the joy of the prodigal son. Yung marami man siyang mga maling desisyon na gawa sa buhay, iniwanan man niya ang ama, nilustay man niya yung kayamanan, nagkasala man siya sa maraming bisyo, sa mga babae, pero dahil sa kaawa-awa niyang kalagayan, pagnilay-nilay niya na bumalik sa ama. At yung pagbabalik na yon is the best decision, the best choice na ginawa nitong anak na ito, ng bunsong anak na ito. Sa buong buhay niya, this was the greatest and the best decision na ginawa niya. At bumalik siya sa ama, at sa gulat niya, yung ama, abay hindi lang doble, triple. Sobrang sayang, walang mapagsidlan yung saya. Malayo pa, sinalubong na siya. Niyakap, hinalikan, at talagang makita mong miss na miss. Walang panunumbat, hindi pinagalitan. Niyakap lang, hinalikan, at inutusang bihisan, lagyan ng singsing at sandalyas. Binalik yung dignidad bilang anak, pinapasok sa bahay at nagdiwang. Mga kapatid, ito yung joy, ito yung tunay na joy. Makikita natin dito yung pagmamahal ng ama. Actually, itong pagdiriwang natin ng Laetare, rejoice because we celebrate the joy of the Father. Yung kagalakan ng Diyos, kagalakan ng Ama sa tuwing nang mayroong nagbabalik sa Kanya. Of course, dahil itong anak na ito'y minahal, nandun sa kanyang puso yung kagalakan na ninakaw ng mundo, ninakaw ng mga maling desisyong nagawa niya sa buhay. And it was brought back because of the love of the Father. Nakakalungkot do sa last part of the story, yung panganay hindi pumasok sa bahay. Pinanindigan yung kanyang galit, yung kanyang inggit. Bagamat lumabas pa rin yung tatay para pakiusapan siya, pero nagmatigas. Mga kapatid, marami man tayong dahilan para huwag maging masaya. Marami tayong dahilan para mahulog sa matinding kalungkutan. Pero ibinibigay sa atin ngayong araw na ito
yung natatangi at dakilang dahilan ng ating kagalakan. At iyan ay ang wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Hinihintay lang niya tayo na magbalik tayo sa Kanya. At sana ngayong panahon ng Kwaresma ay magsumikap tayong bumalik sa Ama. Lumayo na tayong minsan sa Kanya, pero saan tayo pinulot? Sa kawalan. Sana yung buhay natin ngayon ay isa ng paglalakbay, pabalik, pauwi sa ating Ama, sa ating tunay na tahanan. At sabihin natin araw-araw, Ama, nagkasala po ako sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila. Kinakailangan nating magbalik sa Diyos na may kababaang loob at mayroong pagkilala sa Kanyang wagas na pag-ibig. Kapag nakita natin yon, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, sa kabila ng lahat, ito lang ang magbibigay sa atin ng dahilan ng ating kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pag-ibig mo. Sa wagas na pag-ibig na walang kondisyon na nagbibigay sa amin ng totoong kagalakan sa puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.